Isang simpleng baboy lang ang inuwi sa bukid pero mula noon, nagsimula na ang bangungot. Isang inang nawala ng lahat, isang baryong nilamon ng takot, at isang sumpang hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Kaya ang tanong, tapos na nga ba ang lahat, o mas matindi pa lang ang darating? Ang kwentong inyong maririnig ay base sa mga karanasan at salaysay na ibinahagi ng mga tao. Maaari itong maglaman ng mga temang nakakatakot at hindi angkop sa mga bata o madaling matakot. Ang layunin nito ay magbigay ng libangan at kaalaman tungkol sa mga kwentong bayan at paniniwala ng ating mga ninuno. Kung kayo'y mahina ang loob, mag-ingat sa pakikinig. Tahimik ang gabi sa baryo, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang ingay na hindi pangkaraniwan, ang ungol ng isang baboy na tila ba may halong paghihinagpis at galit. Dinala raw ito ng isang magsasaka mula sa bayan, matapos makabili ng murang halaga sa palengke. Ang sabi ng tindero, wala raw kakaiba. Isang karaniwang baboy lang na maaari ng alagaan hanggang sa panahon ng pista. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng pamilya ang mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Sa simula, parang normal lang ang lahat. Ang magsasakang si Mang Ruben, isang simpleng lalaki na lumaki at tumanda sa bukid, sana isahirap ng buhay at gawain. Ang asawa niya na si Aling Marta, tahimik ngunit mapagmasid, siya ang unang nakapansin na iba ang kilos ng baboy. Parang tao kung tumingin, mahina niyang sambit isang gabi habang pinapakain ito. Ang kanilang anak na si Lito, isang binatilyo na mahilig maglaro sa labas, napansin din na kapag dumidilim, tila ayaw gumalaw ng baboy at tumititig lang ito sa madilim na sulok ng kulungan. Minsan, habang naglalakad si Lito papunta sa likod ng bahay, nakarinig siya ng tunog mula sa kulungan, hindi oink, hindi ungol ng hayop, kundi parang mahina at pabulong na salita. Napahinto siya, kinilabutan at tumakbo papasok sa bahay. Sinabi niya ito sa kanyang mga magulang, ngunit pinagsabihan siyang baka guni-guni lang iyon. Ngunit alam ni Lito ang narinig niya, at alam niyang hindi iyon imahinasyon lamang. Mula noon, nagsimulang gumulo ang mga gabi ng pamilya. Ang baboy ay laging nakatitig sa kanila tuwing hapon, parang alam nito ang bawat galaw nila. Kapag may bisita, tahimik lang ito. Ngunit sa tuwing sila-sila lang, may kakaibang presensya sa paligid, parang may matang nakamasid, may malamig na hangin na dumadampi sa batok, at may kung anong bigat sa dibdib. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, gigising si Mang Ruben dahil sa malakas na kalabog mula sa kulungan. Kapag sisilipin niya, makikita ang baboy na nakatayo sa sulok, nakatingin sa kanya, parang hindi isang hayop kundi isang nilalang na may isip. Sa baryo, usap-usapan na matagal nang may aswang na nagpapalit anyo sa mga hayop upang makalapit sa mga tao. May mga kwento na ginagamit nila ang katawan ng baboy o aso para makapasok sa bakura ng mga unsuspecting na pamilya. Ngunit si Mang Ruben ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Para sa kanya, ang lahat ay mailuhikal na paliwanag. Ngunit habang tumatagal, mas lalo siyang natitinag. Isang gabi, habang nag-iigib ng tubig si Aling Marta, naramdaman niyang may malamig na hangin na biglang dumaan. Sa kanyang gilid ng paningin, nakita niyang gumalaw ang baboy, ngunit hindi ito parang normal na galaw. Ang ulo nito ay biglang lumingon ng halos 180 degrees, dahan-dahang tumitig sa kanya na parang nakangiti. Nabitawan niya ang timba at napasigaw. Dumating si Mang Ruben at si Lito, ngunit paglapit nila, tahimik lang na nakahiga ang baboy, parang walang nangyari. Simula noon, hindi na mapakali ang pamilya. Tuwing gabi, may naririnig silang yabag sa paligid ng bahay, may anino silang nakikita sa mga bintana, at may mga halakhak na dumadampi sa kanilang pandinig na hindi nila matukoy kung saan nanggagaling. Lalo itong lumala ng isang gabi, si Lito mismo ang nakakita na nakatayo ang baboy sa loob ng kulungan, 2 paalang ang gamit at nakatitig sa kanya. Hindi siya makasigaw, hindi makatakbo, parang may puwersang pumipigil. Nang makawala siya, tumakbo siya sa kanyang mga magulang at umiiyak na sinabi ang nakita niya. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi pa nila nararanasan. Sapagkat sa isang gabi, nang sabay-sabay silang nakarinig ng tinig na parang nagmumula sa loob ng kulungan, hindi na sila nag-alinlangan. Ang tinig ay malinaw na malinaw, hindi baboy, hindi hayop kundi boses ng isang tao.
At ang sinabi nito ay isang pangungusap na hindi nila malilimutan, hindi niyo ako dapat dinala dito. Kung anong uri ng nilalang ang kanilang naiuwing baboy, hindi pa nila tiyak. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na sila ligtas, at ang kanilang tahimik na buhay sa bukid ay tuluyan ng magbabago. Nang marinig ng pamilya ang boses na nagmula sa kulungan, tumigil ang kanilang paghinga. Walang gumalaw, walang nagsalita, tanging ang mga matang gulat na nagtititigan at ang kaba sa kanilang dibdib ang nangingibabaw. Si Mang Ruben, pilit na itinatapang ang loob, ay agad na kinuha ang kanyang gulok na nakasabit sa dingding. Baka may tao lang na nagtago, mahinang wika niya, bagaman alam niyang imposibleng may tao sa loob ng kulungan. Dahan-dahan siyang lumapit, habang si Aling Marta at Lito ay nanatiling nakatayo sa may pintuan ng bahay, halos hindi humihinga. Habang palapit si Mang Ruben, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng paligid. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kakaibang ugong, na para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nang sumilik siya sa kulungan, naroon pa rin ang baboy, nakahiga, ngunit ang mga mata nito'y nakadilat at kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang titig nito ay diretso sa kanya, parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Napaatras siya ng kaunti at sa kanyang paghinga, nakarinig siyang muli ng bulong. Umalis na kayo, si Aling Marta, na kanina nanginginig, ay agad na tumakbo papunta kay Ruben at hinila siya palayo. Tama na, Ruben. Hindi yan normal. Halos mapaiyak siya sa takot. Ngunit si Lito, na nakatingin pa rin sa kulungan, napansin ang isang bagay na lalong nagpayanig sa kanya, ang baboy ay tila nakangisi. Isang ngisi na hindi kayang gawin ng isang hayop, isang ngising puno ng panlilibak at banta. Kinabukasan, nagpa siya si Mang Ruben na magtanong sa mga matatanda sa baryo. Pumunta siya kay Aling Pasing, isang matandang albularyo na kilala sa kanilang lugar bilang tagapagpagaling at tagapayo pagdating sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Nang marinig nito ang kwento, bigla itong nanahimik. Hindi agad nagsalita si Aling Pasing, bagkus ay tumingin lamang siya sa malayo, para bang may iniisip na mabigat. Ruben, wika niya sa mababang boses, hindi lahat ng nabibili sa palengke ay para alagaan. May mga bagay na ginagamit ng mga nilalang na hindi natin nakikita, at kung minsan, nadadala natin iyon sa ating tahanan nang hindi natin namamalayan. Nagbalik si Ruben sa bahay dala ang takot at alinlangan. Hindi niya masabi ng diretsyo kay Marta at Lito ang sinabi ng albularyo, dahil ayaw niyang mas lalo silang matakot. Subalit sa kanyang puso, unti-unti na siyang naniniwala na may masama talagang nakapasok sa kanilang bakuran. Sa mga sumunod na gabi, lalo pang tumindi ang mga pangyayari. Madalas marinig ni Lito ang kaluskos ng mga paa sa ilalim ng kanilang sahig, kahit alam niyang walang hayop o tao roon. Si Aling Marta naman ay laging nagigising na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib, na para bang may humihigop sa kanyang hininga. Minsan, paggising niya, may bakas ng sugat ang kanyang braso, mahahabang gasgas na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Isang gabi, habang nagbabantay si Mang Ruben sa labas, nakita niya ang isang anino na dumaan sa gilid ng kulungan. Mabilis siyang tumayo at tinutok ang gulok, ngunit wala siyang nadatnan kundi ang baboy na nakatayo muli sa dalawang paa, nakatalikod sa kanya. Dahan-dahan itong bumaba sa apat na paa, at saka lamang siya nakapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay, napaatras siya, at halos mabitawan ang gulok. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni lang iyon dulot ng pagod at antok. Ngunit nang bumalik siya sa kanilang bahay, nadatnan niya si Lito na umiiyak. Tatay, Anya, narinig ko na naman may kausap ang baboy. May tinatawag siyang pangalan. Nang tanungin niya kung anong pangalan, sagot ni Lito, parang Marta. Dito na hindi nakapagsalita si Mang Ruben. Tumitig siya sa kanyang asawa na nanlalamig ang mga kamay. Hindi na nila maitatanggi, ang baboy ay hindi ordinaryo, at may pakay itong hindi nila palubos na naunawaan. Kinaumagahan, nagpa siya si Aling Marta na sila'y magsindi ng kandila at magdasal. Ngunit kahit sa gitna ng kanilang panalangin, ramdam nila ang mga matang nakamasid sa kanila. Tila ba ang mismong hangin sa loob ng bahay ay nagiging masikip, mabigat at puno ng pangingilabot. Sa bawat sindi ng kandila, parang may malamig na hininga na bumubuga upang patayin ito.
At tuwing magdidilim, muling sisilipin nila ang kulungan, at andoon pa rin ang baboy, nakatitig, nakangiti, at parang hinihintay ang tamang oras para gumawa ng susunod na hakbang. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, unti-unti nang bumibigat ang takot sa kanilang tahanan. Ang dating masayang bukid ay napuno ng kaba at takot. Ang gabi ay tila mas mahaba kaysa araw, at bawat tunog ay nagdadala ng kilabot. Sa isip ni Mang Ruben, isa lamang ang malinaw, ang nilalang na kanilang inuwi ay mailihim na hindi pa nila natutuklasan. At ang tanong na hindi mawala sa kanilang isipan, hanggang kailan sila ligtas bago tuluyang lumantad ang katotohanan sa likod ng kakaibang baboy. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanilang buhay sa bukid. Ang dating tahimik at masaganang paligid ay tila napalitan ng isang lugar na puno ng kaba at anino. Ang baboy ay naging sentro ng kanilang takot, at bawat oras na nakikita nila ito, parang may malamig na hangin na dumadaan sa kanilang balat. Hindi na ito kumakain ng normal, minsan ay nakikitang kumikilos sa 10 oras ng gabi, tila ba may kausap o may sinusundan na hindi nakikita. Si Lito ang pinakatinamaan ng takot. Sa tuwing dumidilim, ayaw na niyang lumabas ng bahay, laging nakadikit kay Aling Marta. Ngunit kahit sa loob ng bahay, hindi siya ligtas. Minsan ay nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at nakita ang isang anino sa dingding, hindi baboy, hindi rin tao, kundi isang hugis na nakayuko at nakalawit ang mahabang dila. Pagtingin niya sa labas ng bintana, nakatitig sa kanya ang baboy mula sa kulungan, ang mga mata ay naglalagablab sa ilalim ng buwan. Dahil dito, nagpasya si Mang Ruben na ibenta na lamang ang baboy. Ngunit nang pumunta siya sa palengke upang magtanong kung may tatanggap, kakaiba ang naging reaksyon ng mga tao. "Huwag mong subukang ibenta yan," mariing sabi ng isang tindera. May mga nakakita sa baboy na yan noon, at wala pang pamilyang nagtagal na inuwi ito. Lalong bumigat ang dibdib ni Ruben. Ang akala niya siya lamang ang nakakaranas ng mga kababalaghan, ngunit tila may mas malalim na kasaysayan ang hayop na iyon. Samantala, si Aling Marta ay nagsimulang makaranas ng mga bangungot. Paulit-ulit niyang napapanaginipan na siya ay hinahabol ng isang malaking nilalang na may katawan ng baboy ngunit ulo ng tao. Sa kanyang panaginip, palaging natatapos ito sa parehong tanawin, isang tinig na bumubulong sa kanyang tenga, "Ikaw ang gusto ko." Pagkagising niya, basang-basa siya ng pawis, at minsan ay may mga bakas ng sugat sa kanyang braso o leg na hindi niya alam kung paano napunta roon. Dito nagsimulang sumulpot ang pangalawang banggaan sa pamilya. Si Mang Ruben ay pilit na nagtatapang-tapangan, ayaw umamin na siya man ay natatakot. Para sa kanya, kung ipapakita niyang mahina siya, tuluyan ng guguho ang kanilang pamilya. Ngunit si Lito at Aling Marta ay gusto nang umalis, gusto nang iwan ang baboy at tumakas sa ibang baryo. Nagiging madalas ang kanilang pagtatalo. "Ruben," iyak ni Marta, "mamamatay tayong lahat dito kung hindi natin gagawa ng paraan." Ngunit ang sagot ng asawa ay laging mariin, "Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatalikod sa sariling lupa." Habang lumalalim ang tensyon sa pamilya, mas dumadalas ang mga nakakatakot na pangyayari. Isang gabi, nagising si Lito na may malamig na kamay na nakadampi sa kanyang pisngi. Nang dumilat siya, nakita niya ang figura ng isang babae na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Mahaba ang buhok nito, maputla ang mukha, at ang mga matay malalaki at puti. Nang kumurap siya, nawala ito, ngunit narinig niya ang baboy na umuungol ng malakas mula sa labas, kasabay ng mahina at nakakatindig balahibong halakhak. Sa sumunod na araw, dumalaw ang kapitbahay nilang si Kailyo, isang matandang magsasaka. Nang makita ang baboy, agad itong namutla. "Ruben," wika niya, "itong hayop na ito hindi ito basta alaga. Matagal na kaming may naririnig tungkol dito. Dati may pamilya ring bumili ng ganyang baboy. Hindi nagtagal, isa-isa silang nawala at natagpuan na lang ang kanilang bahay na wasak, walang katao-tao." Hindi na nakapagsalita si Ruben, lalo na't si Kailyo ay kilala sa baryo bilang taong hindi basta naniniwala sa pamahiin. Simula noon, lumala ang lahat. Ang kanilang mga alagang manok ay isa-isang namatay na walang bakas ng dugo o sugat. Ang mga pananim ay tila natutuyo kahit hindi tag-init. Tuwing gabi, may amoy na parang bulok na karne ang pumupuno sa hangin kahit saan sila magtago.
At sa bawat pagdaan ng oras, ang baboy ay tila mas nagiging tao, ang tindig nito'y mas matuwid, ang mga mata ay mas matalim, at minsan, sa gilid ng labi nito, may bakas ng ngiti na hindi mawawala hanggang mag-umaga. Ngunit ang pinakamatinding takot ay dumating isang gabi. Nagising si Aling Marta sa kalusko sa labas, at nang silipin niya, nakita niya ang kanyang asawa, si Ruben, na nakatayo sa harap ng kulungan, para bang nakikipag-usap sa baboy. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit malinaw ang kilos ng kanyang asawa. Nakayuko ito, halos yumuyuko sa hayop na para bang nagbabayad galang. Nang lapitan niya, biglang nag-iba ang tinig ni Ruben. Hindi na ito ang boses ng kanyang asawa, kundi isang tinig na mababa, garalgal, at hindi pangkaraniwan. Napaatras siya, takot na takot, habang si Lito ay nagising at nakita rin ang eksena. Ang takot na kanilang nararanasan ay hindi na lamang nagmumula sa baboy, tila ba unti-unti nang sinasakop nito ang kanilang pamilya, at si Ruben mismo ay nagsisimulang magbago. Ang dating matibay na haligi ng tahanan ay tila nagiging alipin ng isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. At habang patuloy ang kanilang pagtatalo kung ano ang gagawin, isa lang ang malinaw, mas matindi pa ang mangyayari, at ang kanilang pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak. Mula ng gabing nasilayan ni Aling Marta ang kakaibang kilos ng kanyang asawa, hindi na siya mapalagay. Hindi na rin niya magawang matulog ng mahimbing. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Ruben na tila ba nakayuko at nakikipag-usap sa baboy. Sa mga sumunod na gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Tuwing magdidilim, si Ruben ay kusa ng lumalabas ng bahay, parang hinahatak ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. At sa bawat pagbalik niya, laging malamig ang kanyang balat, malalim ang mga mata, at tila ba may ibang nilalang na naninirahan sa kanyang katawan. Si Lito naman ay halos hindi na nagsasalita. Ang dating masigla at mapaglarong bata ay nagiging tahimik, palaging nakatingin lamang sa bintana, para bang may inaabangan. Minsan, mahuhuli siya ni Marta na nakikipag-usap mag-isa, mahina ang boses, ngunit malinaw ang mga kataga. Darating siya, hindi kami aalis. Kapag tatanungin siya, hindi siya sumasagot at agad na umiiyak. Dito lalo nanginig si Marta, sapagkat tila unti-unti nang sinasakop ng dilim ang kanyang mag-ama. Isang gabi, nakaramdam si Marta ng matinding kaba. Wala si Ruben sa higaan. Nang bumangon siya, natuklasan niyang bukas ang pinto ng bahay. Dahan-dahan siyang lumabas, at doon niya nakita, si Ruben, nakaluhod sa harap ng kulungan ng baboy, habang si Lito ay nakatayo sa kanyang likuran, parang estatwa, walang kibo, walang emosyon. Ang baboy, nakatayo sa dalawang paa, ang mga matay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang eksena ay parabang isang ritual na hindi niya maipaliwanag. Napasigaw siya, ngunit walang tumugon. Parang sila ay wala na sa huwisyo, nakapako lamang ang tingin kay Marta, na tila siya ang susunod na isasakripisyo. Kinabukasan, wala na sa kanilang bakuran ang ilan nilang alagang manok at kambing. Ang natira na lamang ay ang kanilang mga balahibo at bakas na mga yapak na parang hindi hayop, hindi rin tao, mahahaba, matatalim, at nakapilipit ang mga daliri. Pilit na inilihim ni Ruben ang nangyari, ngunit malinaw kay Marta na may masama nang kumakalat sa kanilang lupa. Ang kanilang bukid na dating sagana ay nagiging pugad ng mga anino at halakhak na wala namang pinagmumulan. Habang lumilipas ang mga araw, mas ramdam ni Marta na siya mismo ang tinututukan ng nilalang. Sa bawat sulok ng kanilang bahay, sa bawat pagtitig niya sa bintana, laging naroon ang baboy, nakamasid, nakangiti at tila ba nagsasabing hindi na siya makakatakas. Ang mga panaginip niya ay mas nagiging malinaw. Palaging may isang nilalang na dumarating, katawan ng baboy, ulo ng tao, at tinig na garalgal na paulit-ulit na bumubulong. Ikaw ang kailangan, ikaw ang hinihintay. Hindi na niya alam kung saan hihingi ng tulong. Pumunta siyang muli kay Aling Pasing, ngunit nagulat siya nang ayaw na nitong makialam. Pasensya ka na, Marta, ani ng albularyo, may mga bagay na masyadong malalim at masyadong madilim para pakialaman. Kung ako sa inyo, lumayo na kayo bago mahuli ang lahat. Ngunit paano sila aalis kung mismong si Ruben ang tumatanggi? At paano kung pati si Lito ay ayaw ng sumama? Isang gabi, habang nagtatago si Marta sa loob ng kanilang bahay,
narinig niya ang matinding kalabog mula sa kulungan. Ang buong paligid ay umuga, para bang may malaking nilalang na sumalpok dito. Sumilip siya, at sa kanyang nakita ay halos mawalan siya ng ulira. Ang kulungan ay nakabukas, at wala na roon ang baboy. Ngunit ang pinakakilabot ay ang mga yapak sa lupa, malalaki, mabigat at papunta sa mismong pintuan ng kanilang bahay. Napatakip siya ng bibig at halos hindi huminga, sapagkat alam niyang hindi na sila ligtas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ruben, ngunit may kakaiba na sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang bibig ay may bakas ng dugo. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na parang bahagi ng laman ng hayop o tao. Marta, wika niya sa boses na hindi na niya nakikilala, kasama ka na rin sa amin. Sa likod niya, si Lito'y nakatayo, walang emosyon, nakangiti lamang na parang wala na ang dating bata na kanyang anak. Ang gabi tila walang katapusan. Ang bawat segundo'y parang pasakit. Hindi na lamang ang baboy ang kanilang kinatatakutan, kundi ang posibilidad na ang kanyang pamilya mismo ay unti-unti nang nawawala, kinukuha ng isang puwersang hindi niya kayang labanan. At habang lumalapit sa kanya si Ruben at Lito, naramdaman niyang siya na lang ang natitirang lumalaban. Ngunit hanggang kailan siya makakatagal bago tuluyan na rin siyang lamunin ng dilim? Ang kanilang tahanan na minsang naging kanlungan ay naging bilangguan. Wala nang ligtas na sulok, wala nang aliwalas na hangin. Ang bawat anino ay parang may buhay, ang bawat halakhak ay parang dumidiretso sa kanyang kaluluwa. At sa gitna ng takot, malinaw sa kanyang isipan, wala nang ligtas na daan palabas, sa mga oras na iyon, halos mawalan na ng pag-asa si Aling Marta. Nakikita niya kung paano nagbago ang kanyang asawa at anak, tila hindi na sila ang mga taong nakilala niya. Ngunit ang mas nakakatakot, ramdam niya na may mas malalim pang lihim sa lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang nakasiksik siya sa sulok ng kanilang bahay, biglang tumigil sa paggalaw si Ruben. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa normal at tila ba natauhan siya. Nanginginig at pawis na pawis, bumulong siya kay Marta. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang pigilan ito, hindi ko na alam kung ako pa ba ang sarili ko. Naguguluhan si Marta. Tila may nilalabanan sa loob ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya matanong, biglang napatingin si Ruben sa labas ng bahay. Narito na sila, mahina niyang sabi. At doon niya napagtanto na ang baboy ay hindi lamang isa. Nang silipin niya sa bintana, nakakita siya ng 3 anino, malalaki, mababagsik ang hugis, at lahat ay may mga mata na kumikislap sa dilim. Para silang mga nilalang na naghihintay ng utos mula sa kulungan na ngayon ay wala ng laman. Napasigaw si Marta at agad na nyugyug si Lito, ngunit nakangiti lamang ito, parang inaasahan ang pagdating ng mga anino. Nanay, anya sa malamig na boses, hindi mo ba naintindihan? Hindi siya baboy. Siya ang tagapagbukas. Nanlamig si Marta sa narinig. Kung gayon, ang kanilang inuwi ay hindi isang nilalang lamang, isa itong sisidlan, isang daan para sa mas marami pang masama. Ang paligid ay biglang lumamig. Ang mga anino ay lumapit at kasabay nito'y bumuka ang lupa sa harapan ng kanilang kulungan. May sumisingaw na amoy ng bulok na karne at usok na kulay abo. Narinig ni Marta ang mga boses, maraming boses, sabay-sabay, parang umaawit ng isang lumang dasal na hindi niya maintindihan. Sa bawat salita, nararamdaman niyang mas humihigpit ang hangin, mas nagiging mabigat ang kanyang dibdib. Hinila niya si Lito, ngunit ang batay pumiglas. Dito na ako, Nay. Hindi mo ba nakikita? Pinili na nila ako. Napaluha si Marta, sapagkat ang mga mata ng kanyang anak ay wala ng ningning, tanging puti at pula na lamang. Si Ruben naman ay muling bumagsak sa sahig, parang nilalamon ng 2 kaluluwa na nagtutunggali sa kanyang katawan. Ang isang bahagi niya ay gustong lumaban, ngunit ang isa'y tuluyan ng nagbabalik sa dilim. At dito dumating ang pinakamasakit na revelasyon. Sa gitna ng mga boses at halakhak, may narinig si Marta na pamilyar. Isang tinig ng babae na matagal na niyang hindi naririnig, ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang ina ay matagal nang patay. Marta, sumama ka na. Matagal ka na naming hinihintay. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat malinaw ang tinig na iyon.
At mula sa usok na sumisingaw, nakita niya ang figura ng kanyang ina, nakangiti, nakabuka ang mga braso, ngunit ang mukha nito'y maihalong pagkabulok at kasamaan. Ngayon ay lubos na niyang naunawaan, ang nilalang na kanilang inuwi ay hindi basta aswang. Isa itong daan ng mga kaluluwang matagal nang nakabaon, naghihintay ng katawan at pamilya na magbubukas ng pintuan para sa kanila. At ang kanyang pamilya ang napiling maging sakripisyo. Napaatras siya, nanginginig at umiiyak, ngunit wala na siyang matakbuhan. Sa bawat pintuan, sa bawat bintana, nandoon ang mga anino. Ang buong paligid ay parang naging kulungan. Wala na siyang masasandalan. At sa kanyang harapan, si Ruben at si Lito, mag-ama niyang mahal, ay tuluyan ng lumapit sa kanya, parehong may mga mata na pula at kumikislap, parehong nakangisi na para bang hindi na sila tao. Sa huling lakas na natitira, napasigaw si Marta, "Ano ang gusto niyo sa amin?" Ngunit ang sagot ay dumating sa iisang tinig, sabay-sabay mula sa baboy, sa mga anino, at sa mga labi ng kanyang pamilya, "Hindi kayo inuwi ang baboy. Siya ang nag-uwi sa inyo." At doon bumaligtad ang lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang lupa, ang kanilang mga alaala, unti-unting nagdidilim, lumulubog sa anino. Para bang sila mismo ang dinadala sa isang mundong hindi kanila, sa isang puwersang hindi nila kayang takasan. Ang tanging naiwan kay Marta ay ang takot, ang sakit ng pagkabigo, at ang tanong kung may paraan pa ba upang makaligtas. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marta? Susubukan mo bang lumaban kahit wala ng pag-asa, o isusuko mo na lamang ang iyong sarili sa dilim? Sa tingin niyo ba, may pagkakataon pang makaligtas si Marta sa kapalarang ito, o siya'y magiging isa na lamang sa mga kaluluwang nawawala? Iwan ninyo ang inyong sagot sa komento, dahil ang kwento ay hindi pa nagtatapos. Nanginginig at halos mawalan na ng paghinga si Marta, habang unti-unting nilalapitan ng mag-ama niyang hindi na niya makilala. Ang kanyang anak na si Lito ay nakatayo na parang isang estrangherong nilalang, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at puti, at ang ngisi nito'y hindi na inosente kundi malamig at nakakasindak. Si Ruben naman, ang asawa niyang minsan ay naging kanlungan niya, ay nakaluhod na parang alipin ng anino, mga ugat sa lieg at mukha'y tila kumikilos, parang may ibang bagay na pumipiga sa kanyang laman mula sa loob. Sa bawat hakbang nila palapit, naramdaman ni Marta ang bigat ng hangin, parang unti-unti siyang hinahawakan ng libo-libong kamay na mula sa dilim. Ngunit sa halip na tumakbo, pinilit niyang tumayo. Naramdaman niya ang dugo sa kanyang mga palad mula sa pagkakakapit sa mga tabla ng dingding, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang tanging nasa isip niya ay mailigtas ang kanyang pamilya, kahit pa imposible. Sa labas ng bahay, patuloy ang pag-awit ng mga anino, isang dasal na lalong nagiging malakas. Ang lupa'y patuloy na bumubuka, at mula roon ay unti-unting lumalabas ang mga hubog ng katawan, mga balingkinitang anyo ng mga nilalang na wala ng mukha, puro laman at anino. Napasigaw si Marta, "Tigilan niyo na kami. Ako na lang ang kunin niyo." Ngunit imbes na sagutin siya ng mga nilalang, narinig niya ang tinig ng kanyang ina mula sa usok. "Hindi ikaw ang kailangan. Ikaw ang susi. Kapag ikaw ang bumitaw, tuluyan ng mabubuksan ang daan." Napaatras si Marta, hindi malaman kung mas matatakot o magagalit. "Hindi. Hindi ko kayo hahayaang gamitin kami." Mabilis niyang sinunggaban ang isang lumang masyet na nakasabit malapit sa pinto, at sa unang pagkakataon ay itinapat niya ito sa kanyang sariling asawa. "Ruben, kung naririnig mo pa ako, lumaban ka." Nagpupumiglas si Ruben. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga matay paulit-ulit na nagbabago mula pula patungong normal. "Marta, patayin mo ako bago pa mahuli ang lahat." Ang pakiusap na iyon ang pinakamatinding sugat na naramdaman niya sa puso. Ngunit bago pa man siya makagalaw, si Lito ay sumugod sa kanya na maihalakhak ng hindi na kanya. Napaiwas siya at sa gulat ay nasugatan ang braso ng kanyang sariling anak. Ngunit hindi dugo ng tao ang lumabas, kundi itim na likido na parang usok na bumabalik sa sugat. Napatulala siya. Ang batang isinilang niya ay wala na sa kanyang harapan. Isa na itong sisidlan ng mga anino. Mabilis niyang niyakap ang anak, umiiyak habang mahigpit na hawak ang masyete. "Patawarin mo ako, anak," ngunit bago niya magawa ang dapat,
biglang sumabog ang lupa sa labas. Ang buong paligid ay parang nilamon ng dilim. Mula sa hukay ay lumabas ang dambuhalang nilalang, isang baboy ngunit may ulo ng tao, mga mata ay puti at walang balintataw, at ang bibig ay puno ng mga ngiping tila kutsilyo. Ang kanyang kulungan ay tuluyan ng naging altar ng impyerno. Muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina, "Ngayon na, Marta. Piliin mo, sila o ikaw." At doon niya napagtanto ang kasinungalingan, hindi nila kailangan ang kanyang pamilya. Siya ang pinaka-inaasam, dahil siya ang nag-uwi, siya ang nakabukas ng pinto. Ang lahat ay inihanda para sa kanyang sakripisyo. Sa isang sigaw ng galit at takot, itinutok niya ang masyet hindi sa kanyang asawa o anak, kundi sa kanyang sariling dibdib. Ngunit bago tumagos, mahigpit na hinawakan ni Ruben ang kanyang kamay. "Hindi ikaw. Ako na lang." Sa isang iglap, inagaw niya ang masyete at siya mismo ang bumaon nito sa kanyang puso. Sa mismong sandaling iyon, sumabog ang kanyang katawan ng liwanag na tila apoy, at ang lahat ng anino ay nagsigawan at umurong. Napasigaw si Marta, pilit inaabot ang kanyang asawa na bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang mga mata ni Ruben ay muling bumalik sa dating lambing. "Mahal, iligtas mo si Lito," at tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Ngunit ang dapat na pagliligtas ay hindi pa tapos. Si Lito, na ngayoy bumagsak din sa sahig, ay nagsimulang mangisay. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok, mas marami pa kaysa kanina. Ang mga anino ay nagmamadaling pumasok sa kanyang katawan, pilit na binubuksan muli ang daan. At sa huling iglap, habang hawak ang anak, naisip ni Marta ang pinakamapait na desisyon. Hindi siya pumikit. Hindi siya nag-atubili. Sa isang sigaw ng sakit, buong lakas niyang itinarak ang masyete sa dibdib ng sariling anak. Sumambulat ang usok at liwanag at ang buong paligid ay yumanig. Ang mga anino ay nagsitakbuhan, ang baboy na nilalang ay naglaho sa alingawngaw, at ang kulungan ay bumagsak na parang abo. Naiwan si Marta na duguan, hawak ang malamig na katawan ng kanyang anak, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at dugo. Ngunit sa halip na katahimikan, may narinig siyang mahinang tinig mula sa kanyang likuran, ang boses ng kanyang ina. "Hindi pa tapos, anak, ikaw ang pintuan." At sa sandaling iyon, kahit nagawa niyang patayin ang dalawang pinakamamahal niya upang tapusin ang sumpa, naunawaan niya ang pinakamasaklap na katotohanan, wala siyang nailigtas, at ang pintuan ay nananatiling bukas, dahil siya mismo ang susi. Nakahandusay si Marta sa malamig na sahig ng kanilang barong-barong, basang-basa ng dugo ang kanyang mga palad. Ang hangin ay mabigat, puno ng usok na unti-unti ring naglalaho, ngunit ang amoy ng sinunog na laman at lupa ay nananatili. Niyakap niya ang malamig na katawan ng kanyang anak, habang nakahandusay sa tabi ang kanyang asawa, parehong wala ng buhay. Sa katahimikan ng gabing iyon, ang tanging maririnig ay ang mahina niyang hikbi at ang pag-ungol ng hangin na tila may dalang bulong mula sa kabilang mundo. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, ngunit ang kaluluwa niya ay basag na basag. Matagal bago siya nakahinga ng maluwag. Pilit niyang iniisip na baka ito'y panaginip lang, na baka paggising niya ay naroon pa rin ang pamilya niyang buo. Ngunit bawat haplos sa malamig na balat ng kanyang anak at bawat patak ng dugo sa kanyang damit ay nagpapaalala na totoo ang lahat. Sa sobrang sakit, halos nais na niyang sumunod sa kanila, ngunit may bumubulong sa kanyang isipan, hindi pa tapos. Dumating ang ilang kapitbahay kinaumagahan, matapos marinig ang mga sigaw at kalabog mula kagabi. Nakita nila ang durog na kulungan ng baboy, ang mga basag na dingding ng kubo, at ang nakahandusay na pamilya. Walang makapaniwala sa nakita nila. May mga nagtanong kung anong nangyari, ngunit wala ni isa ang nakatanggap ng malinaw na sagot mula kay Marta. Tahimik lang siyang nakaupo sa maisulok, hawak ang basang-basang masyete, at nakatitig sa kawalan. Ipinilit ng mga tao na ilibing agad ang kanyang mag-ama. Ngunit kakaiba ang napansin nila, hindi agad na agnas ang katawan ni Ruben at Lito. Parang may pumipigil, at sa bawat lapit nila sa mga bangkay ay may malamig na simoy na dumaraan, na tila nagbabantang huwag silang lumapit. May ilan pang nagkwento na nakarinig daw sila ng mga tinig mula sa hukay ng gabing inilibing ang mag-ama. Ngunit pinili nilang huwag nang banggitin kay Marta dahil baka lalo lamang siyang masira.
Lumipas ang mga araw, halos hindi na kumakain si Marta. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Ang dating masiglang babae ay tila multo na lamang, isang aninong nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Madalas marinig ng mga kapitbahay na may kinakausap siya sa dilim, minsan ay boses ng isang lalaki, minsan ay parang bata. Ngunit kapag tinitingnan nila siya, mag-isa lang naman siya. Marami ang natakot at pinili na lang siyang iwasan. Isang gabi, habang nag-iisa siya at nakatitig sa lumang kulungan ng baboy na halos abo na lang ang natira, muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Anak, sinubukan mong labanan ngunit hindi mo kayang takasan ang nakatakda. Ikaw ang susi. Napatakip si Marta sa kanyang tainga, umiiyak, pilit na pinapahinto ang mga bulong. Ngunit kasabay nito, narinig niya ang tinig ng kanyang anak, mahina ngunit malinaw. Inay, malamig po rito, halika po. Kinabukasan, nakita ng ilang bata mula sa baryo na nakatayo si Marta sa may gilid ng ilog, hawak pa rin ang masyete. Nakatingala siya sa langit na parabang may kinakausap. Nang lumapit ang isa sa mga matatanda, bigla na lang siyang napangiti, isang ngiti na hindi na siya. Mula noon, walang nakakaalam kung paano siya nabubuhay araw-araw. Hindi na siya sumasama sa mga tao, hindi na rin umaalis sa kanyang kubo. Ngunit gabi-gabi, may mga nakakakita ng apoy at usok mula sa loob ng kanyang bahay, at may mga nakakakarinig ng tinig ng lalaki at batang umiiyak. Minsan ay may nagsabing nakita nilang muli si Lito, nakatayo sa tabi ng kulungan, ngunit nang lapitan ay wala namang bata roon. May nakarinig din ng yabag ng baboy na mabigat, kahit wala namang alagang baboy ang sinuman sa lugar. Sa tuwing tinatanong si Marta, tahimik lang siya, at minsan ay sasabihin, babalik sila. Hindi pa tapos. At doon nagsimula ang takot sa buong baryo. Ang dating simpleng lugar ay iniwasan na ng mga tao. Ang mga kapitbahay ay lumipat na sa mas malalayong dako, at ang bahay ni Marta ay naiwan na lang na mistulang pugad ng mga anino. Si Marta, na minsan ay biktima lamang, ngayon itinuturing na tagapagdala ng sumpa. Hanggang sa isang gabi, isang matinding unos ang dumaan. Pagkatapos ng bagyo, sinubukan ng ilang matatapang na sumilip sa bahay ni Marta. Wala na silang nakita roon kundi ang masyete na nakabaon sa sahig, at mga marka ng paa, hindi lamang paa ng tao, kundi pati ng baboy na parang may kasamang anino. Walang sinuman ang nakakita kay Marta mula noon. Ngunit may mga bulong na minsang maririnig kapag gabing madilim at tahimik. Mga iyak ng bata, mga yabag ng baboy, at isang babaeng tinig na paulit-ulit na sinasabi, hindi pa tapos. Ako ang pintuan. Ano sa palagay niyo, mga kaibigan? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Marta, kaya niyo bang isakripisyo ang inyong pinakamamahal para lang tapusin ang sumpa? At sa tingin niyo ba, ligtas na ang baryo o nagsisimula pa lang ang mas matinding bangungot? I-comment nyo sa baba ang inyong mga opinyon at sabihin kung gusto nyo ng kasunod na bahagi ng kwentong ito. Baka ang mga susunod na gabi, mas madilim pa kaysa inakala natin.